Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking dumating sa isang ilegal na minahan ng ginto, nagkukunwaring naghahanap ng trabaho. Naghinala agad ang mga manggagawa. Para kumbansihin sila, nagpakita ang lalaki ng isang post sa Facebook tungkol sa isang bakanteng posisyon, ngunit kasinungalingan lang ang lahat. Nakatago sa ilalim ng kanyang damit, may dala siyang baril. Wala siya roon para magtrabaho. Bahagi siya ng isang pangkat na nagpaplanong magnakaw sa minahan. Isa sa kanila ay isang babaeng nagngangalang Afang na nagkukubli bilang kabit ng may-ari ng minahan. Ang kanyang tungkulin ay mapalapit sa kanya, makuha ang kanyang tiwala, at umatake kapag tama na ang oras. Sa isang nakakakilabot na sandali, habang nagkukunwaring nanliligaw sa amo, binunot niya ang kanyang baril at binaril ito. Hindi nag-aksaya ng oras ang grupo. Kumuha sila ng maraming alikabok ng ginto hanggat maaari at nagmadaling tumakas. Ngunit bago pa sila makatakas, lumaban ang mga nakaligtas na manero. Mas kaunti ang mga magnanakaw, ngunit ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay talagang matalas. Sa loob ng ilang minuto, natamba ang mga manggagawa, at ang 5 miyembro ng gang ay naglaho sa gabi. Ang eksena ay lumipat kina Xiongfei at Qinju, isang piling mag-asawa na nagtatrabaho bilang mga espesyal na ahente. Nakagawa na sila ng hindi mabilang na mga misyon na may mataas na peligro at tila hindi mapigilan, hinahabol pa nila ang mga takas na nakasakay sa kabayo habang casual na pinag-uusapan ang kanilang mga plano sa kasal. Napatay ni Xiongfei ang isang tumatakas na sikwaste gamit ang perpektong putok, habang si Qinju, isa pang sospek na may malakawboy na katumpakan. Di nagtagal, nakatanggap sila ng bagong intel. Isang walang-awang grupo ng mga ilegal na magnanakaw ng ginto ay nagtatago sa malapit. Binalaan sila ng pulisya na ang grupong ito ay armado at nakapatay na ng maraming tao. Kaya't si Xiongfei at ang kanilang kasamahan sa koponan na si Haoran ay nagsagawa ng investigasyon. Upang maiwasan ang paghihinala, nagkunwari silang mga manlalakbay na humihinto para magpahinga. Sa una, tila kalmado ang lahat. Nagkunwaring pala kaibigan ang mga magnanakaw. Ngunit nang magdahilan si Haoran para lumabas sa labas, lumabas ang katotohanan. Natuklasan niya na ang mga manero ay nakatali at nakabusel. Bago pa siya makapag-react, isa sa mga magnanakaw ang nahuli siyang nagmamasid at pinilit siyang bumalik sa loob. Ang kapaligiran ay naging tensyonado. Nawala ang mga peking ngiti. Napagtanto na natatakpan na ang mga kulungan, ang magkabilang panig ay nagpaputok. Sumiklab ang kaguluhan. Nagkalat ang mga ahente at nagtago sa mga kulungan ng kambing, naghihintay ng pagkakataong gumanti. Hinabol sila ng mga magnanakaw sa compound at sumunod ang brutal na hand-to-hand combat. Sa kalagitnaan ng laban, sumakay si Qinju sa motorsiklo at bumangga sa isa sa mga magnanakaw na nagpatambo sa kanyang ngunit ang banggaan ay nag-iwan sa kanya ng malubhang sugatan. Nang makita siyang nakatamba, binuhat siya ni Xiongfei sa isang kabayo at sinubukang iligtas siya. Ngunit bago pa sila makatakas, isang bala ang tumama kay Qinju. Natarante si Xiongfei, desperado na tumulong, nang biglang tinambangan siya ng kalbong magnanakaw. Marahas silang nag-away hanggang masaksak si Xiongfei at bumagsak. Ilang sandali pa, dumating si Fang na nakabalat kayo pa rin bilang isang escort, dala ang isang sasakyang pangtakas. Sumakay ang mga magnanakaw, mabilis na umalis mula sa madugong pinangyarihan, naiwan ang mga ahente ng pulisya na bagbog at walang magawa. Pagtatapos ng brutal na bar-ilan, ang mga nakaligtas na opisyal ay isinugod sa ospital. Nawalan si Xiongfei ng isa sa kanyang mga braso. Nanatiling walang malay si Qinju at tanging si Haoran lamang ang nakatakas na may mga minor na pinsala. Ipinaliwanag ng pinuno ng pulisya kalaunan na sina Xiongfei at Qinju ay pansamantalang sususpindahin sa tungkulin. Hindi na kayang maghintay pa ang departamento upang mahuli ang mga magnanakaw ng ginto, kaya ibang pangkat ang mamahala sa kaso. Habang binabantayan ng kanyang walang malay na kasama, si Xiongfei ay naduraj. Ang pagkawala ng kanyang braso ay sapat na, ngunit ang makita ang babaeng mahal niya nakahiga ng walang magawa sa kama sa hospital ay mas malala. Pagkalipas ng 2 buwan, si Xiongfei, na hindi pa rin naaaprubahan para sa tungkulin, ay naglakad pabalik sa istasyon ng pulisya. Determinado siyang pumunta diretso sa opisina ng pinuno at iginiit na handa na siyang magtrabaho muli, ngunit tumanggi ang pinuno. Gamit lamang ang isang braso, si Xiongfei ay magiging isang pabigat. Natalo, ngunit hindi nasira, lumabas siya ng opisina at natagpuan ang kanyang mga dating kasamahan sa koponan sa isang pagpupulong tungkol sa kaso ng gold heist. Sandali siyang nag-alangan, ayaw niyang sumabad, ngunit ang kanyang pananabik na maging bahagi muli ng koponan ay nagtulak sa kanya pasulong. May nahihiyang ngiti, pumasok siya at binati sila. Samantala, ang grupo ng mga magnanakaw ay nagtatago pa rin sa lungsod. Isa sa kanila, ang lalaking binangga ni Qinju ng kanyang motorsiklo, ay ngayon ay may pinsala sa utak, at siya ay naging hindi matatag sa pag-iisip. Ang grupo ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay ng isa. May isang taong tatalikuran ang misyon at uuwi, ngunit ang kanilang pinuno. Si Liuwi ay tumangging bumalik na walang dala. Pagbalik sa tahanan, ginugugol ni Xiongfei ang kanyang mga araw sa pag-aalaga kay Qinju, na paralisado simula noong laban. Araw-araw, inaalagaan niya ito ng tahimik na pasensya, kinakausap ito na parang kaya pa rin itong tumugon. Nakikinig siya ng hindi gumagalaw habang pinupuno niya ang katahimikan ng mga maiikling kwento tungkol sa kanyang araw. Bagamat hindi na siya isang aktibong ahente, si Xiongfei ay hindi sumuko.
Nagsasanay siyang mabuti, natututong lumaban at gumalaw gamit lamang ang isang braso, determinadong hanapin ang mga kriminal na Samire sa kanilang buhay. Unti-unti, nagsisimulang magpakita si Chinju ng mahinang senyales ng paggaling. Araw-araw, lumalaban siya upang mabawi ang kontrol sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang linggo ng paghabol sa mga walang patutunguhan, sa wakas ay nakuha ni Xiongfei ang lead. Isang batang kalye ang nagsabing nakita niya ang mga taong mula sa mga poster ng wanted na kanyang ipinamimigay. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, tumungo si Xiongfei sa lokasyon. Ngunit pagdating niya, ang lugar ay inabandona. Habang naghahanap sa lugar, nakakita siya ng isang sulat na nagbabalangkas ng isang planong pagnanakaw sa kasal ng isang mayamang mag-asawa ng mismong araw na iyon. Dahil wala ng oras na dapat sayangin, inulat niya ang mga pulis at tumakbo papunta sa lugar. Totoo nga, ang mga magnanakaw ay nakalusot na sa kaganapan. Binunot nila ang kanilang mga baril, sinisigawan ang mga takot na bisita na ibigay ang kanilang mga mahahalagang bagay at ang diary ng kasal. Ngunit kabilang sa mga tao ay si Xiongfei mismo, nakikisalamuha. Habang tinututok ng isa sa mga magnanakaw ang kanyang baril sa isang bisita, dumampot si Xiongfei ng tinidor mula sa mesa at ginamit ito upang itusok ang lalaki. Nahuli ni Xiongfei ang isa sa mga magnanakaw at hiniling na sumuko si Liwi. Ngunit hindi natigilan si Liwi. Sa halip, sinunggaban niya ang nobya, nagbanta na babarilan ito kung hindi ibaba ni Xiongfei ang kanyang armas. Ang panandaliang pag-aatubili ay nagbigay sa isa pang magnanakaw ng pagkakataong manakit. Binasag nila ang isang bote sa ulo ni Xiongfei, pagkatapos ay hinampos siya ng upuan hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Ilang sandali pa, dumating ang mga karagdagang pulis at pinalibutan ang gusali. Nang mapagtanto nilang nakulong na sila, ginawa ng mga magnanakaw ang kanilang planong pangsuporta. Pinilit nila ang bawat bisita sa kasal na magsuot ng maskara na kapareho ng sa kanila, umaasang lilikha ng gulo at kalituhan kapag nakatakas sila. Sa loob, nakaposa si Xiongfei, walang kapangyarihang pigilan sila. Ngunit bago mawalan ng malay, pinahiran niya ng sarili niyang dugo ang isa sa mga magnanakaw. Di nagtagal, isang pagbaha ng mga nakamaskarang bisita at mga magnanakaw ang sabay-sabay na lumabas, na lumikha ng lubos na kalituhan. Hindi matukoy ng mga pulis kung sino ang walang sala at kung sino ang armado. Sa gitna ng pagkataranta, nagawa nilang mahuli ang isa sa mga may markang magnanakaw. Ngunit nang akmang lalapit na sila para dapyusan siya, naglabas siya ng isang nakatagong bomba. Ang pagsabog ay nakapipinsala, kinukulong ang kanyang sariling buhay at lalong nagpulala sa kaguluhan. Natisod si Xiongfei palabas ng mga labi at nakita ang isang nakaligtas na magnanakaw na mabilis na tumatakbo palayo sakay ng isang kotse. Sugatan ngunit determinado, hinabol niya sila ng naglalakad. Binaril siya ng grupo ni Liuwi gamit ang kanilang kotse at binaril siya sa braso bago nawala sa kalsada. Pagbalik sa punong himpilan, galit na galit ang hepe ng pulisya. Pinagalitan niya siya dahil sa pabaya niyang pag-arte at pagpasok ng walang suporta. Kung ang bala ay tumama sa kanyang ulo sa halip na sa kanyang braso, si Xiongfei ay mawawala sana ang tanging taong natitira sa kanya. Bilang parusa, ibinaba ng hepe si Xiongfei sa isang trabaho sa opisina. Samantala, si Liuwi ay tahimik na nakaupo, nagdadalamati sa pagkawala ng isa pang miyembro. 4 na lamang sa kanila ang natitira ngayon. Bumagsak ang moral ng grupo. Gusto nang umalis ng iba, ngunit tumanggi si Liuwi. Kumbinsido pa rin siya na kaya nilang makamit ang isang huling puntos bago maglaho ng tuluyan. Nang gabing iyon, isang masaya ang nag-urong sa bubong, naliligaw sa pag-iisip. Sumama si Liuwi sa kanya, ibinalot ang kanyang mga braso sa likuran. Nalaman natin na sila ay higit pa sa magkarelasyon sa krimen. Sila ay mga magkasintahan, mga magulang sa isang anak na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Isang masaya ang nananabik na bumalik, ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala at pangungulila. Ngunit pinatahimik siya ni Liuwi ng marahan, hinihiling sa kanya na maging matyaga, nakalimutan muna ang bata, kahit papaano hanggang sa masiguro nila ang kanilang kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, ang kalbong lalaki ay may dala na balita ng isang pagkakataon. Isang tren ang malapit nang umalis. Dahil kaunting presensya ng pulisya at puno ng mayayamang pasahero, ito na ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon na makatakas at magnakaw sa huling pagkakataon bago umuwi. Nag-atubili si Liuwi, ngunit ang pangako ng pera ay tumutokso sa kanya. Lingid sa kaalaman ng grupo, isang pangil ang nakausap na ang pulisya. Ibinunyag niya ang kanilang plano na magnakaw sa tren kapalit nang makita ang kanyang anak habang isinasagawa ang misyon. Alam niyang naubos na ang kanilang swerte na wala na. Nabigo ang bawat plano, bawat pagnanakaw ay ikinamatay nila. Sawang-sawa na siyang tumatakbo, kahit na ang ibig sabihin nito ay mahuli siya. Gusto lang niyang makita muli ang kanyang anak. Para sa mga pulis, ito na ang pahinga na kanilang hinihintay. Pagkatapos ng ilang buwan ng paghahanap, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na wakasan ang paghahari ni Liuwi ng tuluyan. Balik sa mundo ni Xiongfei, ang buhay ay nagsisimulang mabawi ang isang marupok na pakiramdam ng normalidad. Natuto siyang mamuhay gamit ang kanyang prosthetic na braso at nagawa pang magluto para sa kanyang sarili muli. Si Qin Yu, na patuloy nagpapagaling, ay sa wakas ay makakagalaw na sa kanyang wheelchair, unti-unting nababawi ang kanyang kalayaan. Kinabukasan, ipinatawag si Xiongfei sa istasyon ng pulisya.
Ipinaliwanag ng pinuno na kulang sila ng tao dahil sa isang malaking kaguluhan sa ibang lugar, at kailangan nila ang tulong ni Xiongfei upang mahuli si Liu Hui, na ngayon ay nagpaplanong makatakas sakay ng tren. Pagdating ng araw ng operasyon, ang mga opisyal ay nakaposisyon na sa loob ng tren sa ilalim ng pamumuno ni Yuan. Kasama nila ang anak ni Fang, ayon sa napagkasunduan sa kanyang lihim na kasunduan sa pulisya. Si Xiongfei at ang kanyang maliit na tactical unit ay sakay din, tahimik na naghihintay ng tamang sandali para gumalaw. Kasabay nito, si Liu Hui at ang kanyang mga tauhan ay naghahanda para sa kanilang sariling pagnanakaw. Ngunit hindi inaasahang magbago ang lahat ng lumitaw ang isa pang grupo ng mga magnanakaw na nagpaplanong looban ang parehong tren. Dalawang kriminal na grupo, isang tren, at isang oras na tumatakbo. Ang pangalawang gang ay pinamumunuan ni Lanuan, isang matalas at walang takot na babae na mabilis na napagtanto na si Li Weili ay hindi karaniwang magnanakaw. Sa halip na lumaban, ipinagalok niya ang kalahati ng tren para sa kanyang mga tripulante at kalahati para kay Liu Hui. Nag-aatubili, pumayag siya, mas mabuting magbahagi kaysa mamatay sa pakikipaglaban. Samantala, nilapitan ni Yuan si Fang upang makita nito ang kanyang anak. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Li Hui, gulat at napagtaksilan, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Lumuluha si Fang na humingi ng tawad, sinasabing gusto lang niyang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Dahil sa kawalan ng makitang daan palabas, iniabot ni Liu Hui sa kanya ang isang pistola at isang katuwaan ang nagpaputok sa mga kalapit na opisyal. Ang tunog ng putok ng baril ay umalangaw-ngaw sa tren. Agad na kumalat ang takot. Ang mga tripulante ni Yuan, na nagulat sa kaguluhan, ay nagpasya na ituloy ang kanilang plano at simulan ang pagnanakaw noon at doon. Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril sa mga bagon ng tren. Mabilis na kumilos sina Xiongfei at ang kanyang koponan, at sinalubong ang magkabilang grupo sa isang bagyo ng karahasan. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Lan Chuan mismo ay pumasok. Isa siyang bihasang martial artist, maliksi at nakamamatay. Ang kanyang laban kay Xiongfei ay matindi gamit ang mga suntok, walang sino man ang gustong umatras. Sa isa pang bagon, nakamit ni Liu Hui ang kalamangan ng hostage ng isang pasahero at nagbanta na papatayin sila maliban kung tumalon ang mga pulis mula sa tren. Ngunit bago pa man siya makasunod, biglang pumasok si Xiongfei at nagpaputok ng isang mabangis na baril sa labanan. Sa gitna ng kaguluhan, ang kalbong magnanakaw ay tinamaan at napatay. Nang makita ang isa pang kasama na bumagsak, sumabog ang galit ni Li Hui. Sumumpa siya na lilipulin ang bawat opisyal sa tren na iyon. Samantala, matapos talunin si Lanuan, sumugod si Xiongfei sa gitna ng mga sasakyang puno ng usok. Sa isa sa mas madilim na mga kompartimento, magkaharap siya at ang magnanakaw na may sira sa pag-iisip, ang tinatawag na gago. Isa na namang sagupaan ang sumiklab sa pagkakataong ito sa halos madilim. Habang lumilipad ang mga bala, isang takot na babaeng bihag ang buong tapang na naghagis ng isang nasusunog na piraso ng papel upang ilihis ang atensyon ng baliw. Sinamantala ni Xiongfei ang sandali, sumugod at tinapos ang laban gamit ang isang mapagpasyang putok. Matapos mapabagsak ang baliw na magnanakaw, biglang nakarinig si Xiongfei ng pagdalaw sa likuran niya. Lumingon siya at nakita si Fang na nakatutok ang baril diretso sa kanyang likuran. Sugatan at pagod na pagod, alam niyang wala siyang pagkakataong lumaban. Nanatili siyang tahimik, tinatanggap anuman ang susunod na mangyayari. Ngunit bago pa niya mahawakan ang gatilyo, ang kanyang batang anak na lalaki, na nakatanaw ng may takot, ay biglang lumuha. Ang kanyang mga iyak ay pumutol sa kaguluhan, nagmamakaawa sa kanyang ina na tumigil. Ang tunog ay sumire sa kanyang determinasyon. Nanginginig, ibinaba ni Fang ang kanyang sandata, pinupuno ng luha ang kanyang mga mata. Humakbang si Xiongfei paarap at pinupusasan siya sa upuan ng tren, pagkatapos lumayo, determinadong tapusin ang kanyang sinimulan. Sa wakas, nakaharap niya si Liu Hui. Parehong lalaki ay hinihimok ng galit, lungkot, at hindi natapos na paghihiganti. Sila ay sumugod sa isa't isa, mga kamao at bala lumilipad sa isang brutal na malapitang paghaharap. Lumaban si Liu Hui ng may hilaw na lakas, gamit ang lahat ng abot kaya, kahit na pag-ugoy ng isang pamatay sunog upang itumbo si Xiongfei sa lupa. Ngunit si Xiongfei ay tumangging manatiling nakadapa. Dahil sa galit at kaligtasan, kinaladkad niya ang kanyang sarili pataas at sumalakay muli. Ang laban ay naging mabangis, bawat suntok ay mas mabigat kaysa sa huli. Pagkatapos, sa isang huling suntok, iniugoy ni Xiongfei ang kanyang prosthetic na braso, isang sandatang palihim na pinatibay ng semento, at nagbigay ng isang nakakadurog na suntok. Pagkatapos ng ilang sandali, sinalakay ng mga pulis ang tren, tinipon ang mga nakaligtas na kriminal at inaresto si Liu Hui. Ang mahaba na bangungot ay sa wakas natapos na, salamat sa matigas na katapangan ni Xiongfei. Dahil dito nakabalik si Xiongfei bilang isang espesyal na ahente ng pulisya. Kinilala ng hepe ang kanyang katapangan at dedikasyon, alam niyang walang ibang makakatiis sa kanyang ginawa. Matapos ang napakaraming pagkawala at sakit, sa wakas ay nakabawi si Xiongfei hindi lamang ang kanyang titulo, kundi pati na rin ang kanyang kapayapaan. Dito nagtatapos ang kwento, salamat sa panonood kaibigan.